bilang isang OFW, alin yung gusto mong makuha? Okay? So pag-usapan po natin regarding yung vacation leave with pay versus end of service benefits. Ayan, so yan po yung ating pag-uusapan ngayon. So yan po yung thumbnail natin. Okay, kung isa kang OFW, dito sa dalawa, alin yung gusto mo? Okay, guys, itong dalawa, maganda to lahat. So ang topic ko lang naman, kung ikaw yung pagpipiliin, isa lang, okay, isa lang. Baka mamaya merong mga ano dito, yung parang tawag doon, yung mas maganda dalawa. Oo nga, ang point ko dito, kung ikaw lang, kung isa lang yung pagpipiliin mo, alin yung gusto mo dito sa dalawa? Okay, dito sa thumbnail, alin sa dalawang benefits ang gusto mo makuha bilang isang OFW? Okay, so kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko yung mamaya na. Okay, so ngayon babasahin po natin yung bawat isa, yung nakalaan na contract, okay, yung nakasulat sa kontrata. Babase po tayo sa contract, okay, sa legalities. So unahin po natin yung end of service. So doon sa kontrata, okay, baliktad ayan, so basahin nyo na lang po dito sa taas, ilalagay ko po, ayan, basahin nyo, okay, sa kontrata nyo, pang letter L, ayan. So nakalagay, the domestic worker is entitled to end of service benefit payment, okay, 1 month salary if she consecutively work for 4 years with the same domestic employer. So ibig sabihin nun, sa loob ng 4 na taon sa iisang amo, okay, kung isa kang sambahay, kung family driver ka man, iisang amo, sa loob ng 4 na taon, dire-diretso po yon, may makukuha po kayong 1 month na sahod. Okay, yun po yung benefits ng isang end of service. Tapos na po yung kontrata nyo. Okay, 2 kontrata na kung tutusin Okay, kumbaga nag-extend ka lang. So kung ang sahod mo is 1,500 real, okay, makukuha nyo po yon after 4 years. Okay, kunwari lalabas ka na sa iyong amo, basta 4 years. Ngayon, sir, 8 years na po ako sa aking boss. Magkano po? So times 2. So dalawang buwan, okay? Kasi 4 na taon, isang 4 na taon. So ibig sabihin 2 buwan yung benepisyo mo as end of service. So nagets nyo? So makakuha ka ng 1,500 real kung ang sahod mo yung monthly is 1,500 sa loob ng 4 na taon. Okay? Ngayon, may isa pa. Yung pag-usapan naman natin yung vacation leave. Okay? So dito sa vacation leave, dun sa kontrata nyo, pwede nyo makita sa bandang dulo. Okay? So ilalagay ko lang din, basahin. Itagilid ko lang. Okay? Yan, medyo mali yung screenshot ko tagilid Yan. The domestic worker is entitled to get paid annual vacation of 1 month if he has spent 2 years and desired to renew for a similar period with a round-trip economy class ticket to the Philippines to spend his annual vacation. So yan po yung annual vacation and sick leave. So ibig sabihin lang guys, so every 2 years, okay, pwede ka magbakasyon sa Pilipinas. Round trip po yun Vice versa po yung makuha nyong ticket. Sagot po ng employer, yung amo po natin. So sa madaling salita, every 2 years, makaka-receive po kayo ng 1 month na sahod. Okay? Yan vacation of 1 month na sahod. Kasi magbabakasyon ka nga dyan sa Pilipinas, syempre wala ka ng sahod. Diba? Sabi nga, no work, no pay. So binibigyan po kayo ng 1 month na sahod. Okay? 1 month na sahod as a vacation pay with leave. So in short, okay, sa madaling salita, kung isa lang yung pagpipiliin ko, is yung vacation leave with pay. Kasi sa loob ng 2 taon, automatic may 1,500 ka na. Nagets mo? Kasi yung end of service is 4 years. Okay? So, alin ang gusto nyo? Comment kayo sa baba. Okay? Comment kayo sa baba. Yun ay pinagpipilian yun ay napapag-usapan lang, pinag-uusapan. Alam nyo bakit ko napili yung vacation leave? Okay? Kasi nga, at least ako, nakakasiguro ko, nakukuha ko yung benepisyo ko, yung vacation leave ko. Kasi yung end of service, minsan yung ugali ng amo, nagbabago din yan. Kahit 10 years ka na dyan, okay, tapos hindi naman binibigay yung end of service. Sasabihin nila, wala sa kontrata yan. Pero kahit papano, kung ibibigay man, at least may malaki ka pa rin makukuha. Let's say 12 years ka na. So may 3 buwan ka naiipon, pero 12 years yun. Kung 8 years ka, may 2 buwan. What if yung vacation leave, kung yan lang po yung binibigay ng amo nyo, for example, hindi nagbibigay ng end of service, pero yung vacation leave, nagbibigay yung amo mo para lang makabalik ka, so may 1 month ka, may nakukuha ka. Okay? Kumbaga yan po yung replacement ng sahod mo nung month na yon. Okay? For example, pagbabakasyon ka 1 buwan, month of December, siyempre wala ka ng sahod ng katapusan, so
bibigay na sa'yo ng iyong amo yung 1 month mo advance para sa December, para pagbalik mo sa January, mag-i-start ka uli. Okay? Yun lang yung kaibahan kung ibibigay ng amo, kung nagbibigay ng amo, kasi iba hindi naman nagbibigay ng ticket. Okay, so yun po yung sagot ko sa part ko. Mas gustuin ko po yung vacation leave. Pero in general guys, so dapat bilang isang OFW, dapat itong dalawa is makuha po natin. Okay? Dapat meron po tayo. Ito naman is napapag-usapan lang kung pagpipiliin ka. Okay? Kasi yung may amo na hindi talaga nagbibigay alin dito sa end of service or vacation leave. Okay? Pero in general, base sa kontrata, dapat meron po tayong makukuha o dapat makukuha po natin itong dalawang benefits na ito. Yung end of service, which is and vacation leave. Okay, pati nga dapat yung sick leave natin eh. Okay? So yun po yung yan po yung sagot ko. Dapat bilang isang OFW, karapatan din po natin na bayaran nila yung ating serbisyo sa ating employer kung maganda naman yung trato natin sa kanila, di ba? Kasi may mga amo talagang mababait, hindi lang 1 month binibigay, 2 months, 3 months, lalo na kung marami silang anak at napalaki mo sila ng maayos, nire-respeto. Yung alam mo yun, yung parang ikaw na yung nagtayo parang ikaw na yung bilang isang ina kasi yung mag-asawa nagtatrabaho. Kumbaga napalaki mo yung mga bata na magalang, maayos. Naku, ang laki ng benepisyo na makukuha mo. May ganoon akong kaibigan 2 months, 3 months tuwing nagbabakasyon, tapos end of service kahit hindi pa siya umuwi, binibigay. Yun po yung sukli. Pero hindi lahat ng amo ganun. Swerte lang talaga kung may amo kang yung may puso talaga. Hindi ka tinuturing na kasambahay o empleyado sa kanilang bahay. Kumbaga, tinuturing ka as family. Sabi nga ng amo ko, I don't treat you as my family driver. I treat you as my friend, as my brother, okay? I treat you as one of my family. So yun din po yung sabi ko sa kanila. Sabi din naman ni sir, you treat me as your family also. You treat my kids as your kids also. Kumbaga ganun yung palitan namin. So kung ganun po yung magiging relasyon ng inyong amo, hindi maganda. Kumbaga, yes, empleyado ka, pero dapat ibibigay nila yung tamang benepisyo mo. Andun pa rin yung part na bilang isang empleyado ka, kasambahay ka man o driver, so dapat hindi porket pamilya ka, hindi na ibibigay sa yung benepisyo mo. No. Andun pa rin yung legalities natin na nagtatrabaho pa rin tayo sa kanila. Depende na lang sa agreement o pag-uusap. Verbal man yan o may pirmahan. Okay? Basta ako, family driver, okay. Tama yon. Treat mo ako as pamilyan mo. Treat ko rin yung pamilya nyo. Pero ibibigay mo yung tamang benepisyo ko as magiging empleyado nyo rin. Hindi po pwede parang mabait. Porket mabait, okay lang wala yung benepisyo. Hindi. Nagpapakahirap po tayo. Nagtatrabaho po tayo. Nakuha niyo yung point. So, yun, balik po sa topic. Vacation leave versus end of service. Okay? Lahat po yan, gusto natin makuha po yun. Okay? Lahat po yan, gusto natin makuha. Huwag po papayag na uuwi po kayo, wala po kayo nakuha ni isa man lang dito. Okay? Yan, kung isa kang OFW guys, ayan, kung gusto mo yung mga ganitong content, may natutunan kahit papano. Comment nga kayo kung may natutunan kahit papano. Kahit alam nyo na to, may iba kasi tayong mga OFW, mga baguhan dito bilang isang kasambahay. Okay? So, at least, kahit papano, nag-guide po sila ng tama. Okay? And then, share mo na rin yung video at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe my YouTube channel. By the way, bakit nagtataka kayo? Nasasakyan ako. Lagi ako nakatingin kasi nga naghihintay ako ng alaga kong college. Yung high school, nandun na. Susunduin ko pa mamaya. Kaya ako pa naitingin sa may pintuan. Tingnan nyo po, dito sa may gate, kasi nga palabas na yung college ko. Imagine nyo, may college ako, may dalawa kong high school, bumibili ng mga gamit, naglilinis, di ba? All around ako halos dito. Pero nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. So, multitasking ba, flexible, while nag-share ako na meron akong na-share sa mga kapwa kong OFW, nakatulong ako, at the same time ginagawa ko yung trabaho ko. Kaysa naman manonood ako ng mga ibang video na boring o nagpapaano sa atin. So, yun, gumawa na lang ako ng content, okay? So, yun lang guys, share this video. God bless and bye-bye.